Hindi man direktang dinaanan ng mata ng bagyong Nina ang Visayas, may mga naperwisyo pa rin doon gaya na lang sa Northern Samar, kung saan maraming pasahero ang stranded sa pantalan. Sa Catanduanes, kung saan unang naglandfall ang bagyo, 70% raw ng populasyon ng probinsya ang apektado. Malakas na hangin at ulan ang bumayo sa lalawigan ng Catanduanes, kung saan itinaas ang signal number 4, bunsod ng bagyong Nina. Sa video ni News Cooper Franz Abalde, halos mag-zero visibility na ang kalsada sa bayan ng Viga. Ang mga puno mistulang sinasayaw ng malakas na hangin. Malakas na ulan din ang naranasan sa bayan ng Pandan. Halos kasing taas na ng seawall ang tubig sa ilang dalampasigan. Pero pagkatapos ng ulan, tumambad ang pinsalang dulot ng bagyong Nina. Makikitang natuklap ng malalakas na hangin ng isang covered court sa bayan ng Virac. Wasak na wasak ang mga bahay na gawa sa pawid. Natuklap ang ilang bubong ng mga bahay. Maraming puno rin ang natumba. Nagkalat ang mga sanga at kahoy sa kalsada. Nawalan din ng kuryente sa lugar dahil sa tumagilid ng mga poste. Sa panoramic shot, kitang-kita rin ang lawak ng pinsala ng bagyong Nina sa iba pang lugar sa Catanduanes. Sa tala ng lokal na pamahalaan, umabot na sa mahigit 4,500 pamilya ang inilikas mula sa iba't ibang bayan sa probinsya. Di rin nakaligtas sa bagsik ng bagyong Nina ang probinsya ng Camarines Sur. Ang bayan ng Ocampo labis na napinsala ng baha. Maraming puno ang nabuwal sa lakas ng hangin at ulan. Sa bayan ng Del Gallo, inilikas sa mga residente. Isa-isa silang pinuntahan ng militar para ipaalala na delikado ang pananatili sa kanilang lugar, lalo na't flood-prone ito. Ilang araw din na stranded sa pantalan ng mga pasahero sa Allen, Northern Samar dahil sa masungit na panahon. Noong isang linggo pa sila naghihintay ng masasakyang Roro hanggang sa doon na sila abutan ng Pasko. Pinalikas ng mga otoridad ang nasa mahigit 1,400 pasahero sa mas ligtas na lugar. Namigay ng relief goods ang DSWD sa mga pagod at gutom na pasahero. Pero nang umaliwalas na ang panahon kanina, nagsidatingan na ang mga Roro at mabilis na sumakay ang mga stranded na pasahero. Halos 2,000 pasahero rin ang stranded sa port sa Catarman. Pero kahit na maganda na ang panahon, hindi pa rin pinayagan na pumalaot ang mga sasakyang pandagat na ginagamit sa pantawid sa San Bernardino Strait. Hinihintay pa rin ng mga otoridad na alisin ang typhoon signal sa kanilang destination na Matnog, Sorsogon. Pinauwi na rin sa kanilang mga tahanan ng ilang residente ng mga coastal barangay na una nang sumailalim sa preemptive evacuation bago pa maglandfall si bagyong Nina.